Nako, heto na po mga kaubayan, paktay na, nadulas si Matibag, lagot na. Walang takas, hala, nabulabog na. Bistado ka ngayon, ebidensya, ipinakita na. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, etong si President Bongbong Marcos Jr. mga kaubayan, na may speech po sa sa PMA, di ba? Yung sa graduation. Pero eto mga kaubayan, mukhang matatawa kayo dito sa kanyang mga pinagsasasabi. Sapagkat kung tutuusin, lahat ng sinasabi niya dito, ang pinatatamaan mga kaubayan ay mismong sarili niya. Diba? Ito po kasi ang kanyang mga naging pahayag mga kaubayan. Sabi niya po dito, huwag magnakaw, mensahe ni PBBM sa mga PMA cadets. Huwag magsinungaling, huwag mandaya, huwag magnakaw at huwag konsintihin ang mga gumagawa nito. Aba, aarestuhin na yan. Diba? Kung ayaw mo, diba? Wag konsintihin daw yung mga gumagawa nito kung meron lang diyan yung PMA na medyo pilosopo. Baka sabihin sa iyo, Mr. President, okay sir, you are under arrest. Di ba? Hindi pa man pero under arrest ka na kasi biruin mo saan ka kumukuha ng saan ka humuhugot ng kapal ng pagmumuka? Sasabihin mong huwag magnakaw, ang administrasyon mo ang pinaka, diba? Pinaka magnanakaw sa lahat. Huwag mandaya, huwag magsinungaling. Aray ko po. Hindi ko lang alam sa ibang mga administrasyon, pero comparing, Duterte administration and BBM administration, eto na. Even Pinoy administration, etong administrasyon ito ang pinaka sinungaling mga kababayan. Correct me if I'm wrong sa opinion ko, pero yun po ang nakikita ko. Maaaring paras tayo ng pananaw, maaaring hindi tayo parehas, pero you know what, if you will study, analyze, yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan, nakawan, napakasinungaling, ng ating administrasyon, lalo na yung nasa Malacanang, di ba? So, ang gusto ko lang i-point out, saan humuhugot ng kapal ng pagmumuka si President Bongbong Marcos Jr. para baka magsalita pa ng mga ganito. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dito. Sabi po dito ni Rah Padilla, do not steal, but if you steal a lot of billions, count him in. Ganun pala, Huwag kayong magnanakaw ng piso lang. Kailangan bilyon ang nakawin ninyo, para hindi kayo lugi, inayupak na. Sabi po ni Abet, are you addressing it to yourself, Mr. President? Because the way I see it is that all your message is this newly grads of PMA are being mirrored to you. Am I right, sir? Tingnan nyo na yan. That's what I'm trying to say. Diba? Na lahat ng sinasabi niya dito, bumabalik sa kanya, nagbubumerang sa kanya mga kababayan. Anyway, sabi po dito ni Kidlat, laong-laan na kung nais talagang maging inspirasyon ang mensahe, dapat itong magsimula mula sa sariling halimbawa. Correct ka? Kasi nga ang presidente, mga kababayan, he is a model, ng lahat ng mga Pilipino, supposed to be. Pero kung ganyan ang modelo ng ating bansa, mga kababayan, wasak, durog, walang kinabukasan ng ating bansa. Dahil, sabi niya po dito, dahil ang pinakamalakas na talumpati ay hindi binibigkas, ito ay isinasabuhay. Correct? Di ba? Correct. Diba? Kasi kahit hindi ka magsalita dyan, pumunta ka lang dyan, makita ka. For example na lang mga kababayan, sampulan natin. For example, meron pong isang sundalo, hero,
Lumaban sa digmaan. Alam mo, papuntahin mo yan dyan sa sa graduation ng na yan. Tapos kilala talaga yung sikat na sikat sa mga kasundaluhan Kahit hindi magsalita yan, mga kababayan, they will be inspired. Kahit hindi magsalita yung guest of honor na yan. Oo, nakilalang kilala ng mga sundalo na matapang na lumaban sa mga digmaan. Kahit hindi magsalita yan, because they know. Alam ng mga kadete na itong taong ito ay matuwid, matapang, may prinsipyo, may paninindigan para sa bayan. Diba? Tama itong sinasabi ito ni Kidlat Laong-Laan, no? Hindi mo na kailangan siguro mahabang talumpati just to convince, just to inspire these graduates, di ba? Pero yung pong ginawa ng Pangulo, mga kababayan, mukhang hindi ko alam kung saan nga sila kumukuha ng kapal ng pagmumuka. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan, no? Ito pong si Matibag at ito pong si retired Police Major General Mau Aplaska, mga kababayan, siya po yung acting Senate Sergeant at Arms, no? Sabi po kasi dito ni Aplaska, mga kababayan, nagsagutan sila no? Sabi po dito, normal naman sa procedure namin to. Challenge dahil hindi pa namin kilala yung mga armado. Dahil wala nga silang coordination. Take note, walang coordination. Ibig sabihin, hindi po alam ni Aplaska na papasok itong mga hinayupak ng mga naka-armado na ito. Kung ikaw yung sergeant at arm, di ba? Siyempre, ka rin, challenge mo sila. At isa nga po sa ginawa niya ay nag-warning shot, mga kababayan. Okay? Pero ito po ang rason ni Matibag, si Matibag. Ang sabi po dito ni Matibag, mga kababayan, kung nakita mo ng ganon, the prudent thing to do, tawagan ako. Bakit maraming NBI rito? Hindi niya po ginawa. Piruin mo yan. Unang-una, hindi niya nga alam, no, na NBI. Kaya nga china-challenge nila just to confirm. Diba? Hindi sumasagot yung mga tauhan mo. At saka pangalawang point dito, mga kababayan. Sino ka ba para tawagan ni Chief Aplaska? Diba? Sino ka? Are you the boss of the Senate? Diba? Kasi kung ako po ang nasa lugar ni Aplaska, hindi po ako magre-report sa NBI. Bakit ako magre-report sa NBI? Diba? Sa Senado ako, sa Senate President ako magre-report. Dito ako Dito ako sa sa Senado ako magtatrabaho, hindi ako nagtatrabaho sa NBI, di ba? So mali itong sinasabi dito ni no? So gano'n, ewan ko lang I'm not saying na this is really wrong. But what I'm trying to point out, ito po pa talaga ang procedure. Kapag nagkagulo po dyan for example na lang pag nagkagulo po dyan sa Senado, tawagan agad ang NBI. Mga kababayan, tawagan agad si Matibag pag may mga gulo. Kung ganun po ang gusto mo, Matibag, no? Na kung lahat ng nagkakagulo sa Pilipinas ay ikaw ang tatawagan, mag-ano ka na lang, PNP chief ka na lang. Diba? Hindi, diba? Para at least malaman ni Matibag, mga kababayan, na parang may mali. Yeah. Unang-una, di nga alam ng tao kung NBI nga o hindi Diba? Tapos ngayon gusto mong tawagan ka, aray ko po. Naglolokohan tayo dito, Matibag. Huli ka na naman sa sarili mong bibig, dito pa lang sa statement na ito, mga kababayan, alam na ni Matibag na meron talagang NBI doon. Yeah? Bakit kailangan mag-report? Yan nga ang question mark no? Yan nga po ang pinakamalaking question mark. Bakit kailangan mag-report ni retired Police Major General Mau Aplaska, acting Senate Sergeant at Arms, no? Kay Matibag. Diba? Sa Senado nagtatrabaho yan. Dapat sa Senate President po yan mag-report. Hindi po kay Matibag. That is my opinion, mga kababayan. That is my opinion po. Pero kung nasa proseso po ng nasa konstitusyon, kung pinalitan na po ang konstitusyon, na kapag nagkagulo po ang Senado ay tatawagan ng NBI, anyway,
kung nasa konstitusyon, you're right, Mr. Matibag. Pero kung wala naman po, at wala sa procedure, wala sa SOP, Standard Operation, SOP, Standard Procedure, no? Ng USAA, yung sinasabi mo, mali ka, di ba? Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, haraba naman po ng ano ito. Dito na lang tayo sa mga maliliit lang na mga komento para medyo marami ha. Sabi po ni Iman, the wife was allegedly involved in flood control. Aba, sinong wife? Wife ni Matibag? Ba? During actual encounter, matatawagan ka pa ba? Willing to advance na nga mga NBI mo. Ha? Akala mo ba walang NBI doon? Tapos ngayon, meron naman. Diyos ko Lord, sabi po ni Romy, sabi naman po ni Arlene, iba na naman ang narrative. Script writer kulang sa creative. Ayan. Hindi yata nakapaganda, ano? Sabi po ni Alma, director, walang alam sa ginagawa ng tauhan. May alam yan. May alam yan. Sabi po dito, nagsabit-sabit na mga sinasabi ni Matibag. O nga, nagkabuhol-buhol na mga kababayan. Matibag, nagsisinungaling ka na naman. Dinadaan mo pa. Dinagdagan mo pa. Sabi mo nga, walang NBI, but meron. So, dapat tinawagan mo na. Bakit sila nandoon? Ginawa mo pang kasalanan ang mga taong inatake na mga tao mo. Gunggong ka. Oo nga mga kababayan. No? Dito po sa pangyayaring ito, dito po sa sinasabi ni Matibag, mukhang pinalalabas niya pang kasalanan talaga ni Sir Aplaska, no? Yung pangyayari ng nag-warning shot siya. No, yung pinagtatanggol niya yung Senado, parang kasalanan pa talaga ni Aplaska mga kababayan. Okay? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Ito yung interview ni Matibag kahapon. We're in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat sa regional directors and officers. We're having leadership time planning namin ngayon. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Wala kami sa Senado. Stand down daw sila dahil ng instruction. Okay? Eto, sa bibig mo galing, Matibag. Di na makikita, napakasinungaling mo ka. Ang sarap mo talaga murahin ng mga bonggang-bongga dahil sinungaling ka talaga. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Matibag. Lapit lang yun. Una po, magkarin ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, start off muna yun. At the same time, andun po na pong order compared doon sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng ARES. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na Teka. regional directors. Director, sorry si Tony Villar. So, wala daw order. Tama yung tanong ni Karen eh. So, ibig bang sabihin, you are waiting for an order? Who will order you? Anong sagot niya? Usapan namin ni Cayetano. Hindi yun ang tanong. Ang tanong, kung order, sino yung mag-order sa inyo? Dito nadulas siya eh. Diyan nadulas siya. Askis po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O taon yun, di ba? Tama niya. Lang po, si GM Piloso to GM. check the security of the perimeter. Kanina pa Yan yung kwento nila. May request daw yung GM ng GSIS na papuntahin yung NBI doon. Una yung katarantaduhan yan. Ba't sa inyo magre-request, hindi sa pulis? Alam mo, sa totoo lang, booking na booking to eh. Isipin nyo sa kanila nag-request, hindi sa pulis. Pangalawa, wala daw, tinan mo, wala daw baril. Si GM. Sorry, maaga daw pala. Maaga, umaga pa daw yun. Kasi nagre-report, ito may mga reporter sila, nakasama yung NBI. Okay, umaga pa daw yun. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano, Ikwento nyo. Umaga pa daw. Okay? Eto, kuha mismo during sa putukan. Kasi sabi niya eto kwento ni Matibag GSIS requested for NBI. So nagpunta kami doon. So sabi naman ng reporter, itong nang taga-ABS-CBN, Sir, yung reporter po namin kasama yung mga mga taga-NBI. Hindi yun nila sinabi na ngayon
Dito, halatang itong mga media, animal din eh. Ang sagot ni Matibag, kanina pa po umaga yon, pero wala na po. Di ba? Yan yung sagot. Yan ang sagot. Ito, ipapakita ko sa inyo. Hindi umaga na nasa GSIS ang ano. Bakit? May video mismo ang News 5. Ayan, no? Booking kayo. Hingal na hingal pa kayo reporter nyo eh. Kaya lang, bakit? Dapat ipatawag to ng mga senador. Ipatawag itong reporter. May video eh. Dapat ipatawag ito para i-confirm talaga na napakaraming NBI at may mga baril ha? May mga baril. Ano yung hawak nila? Payong. At narinig din natin sa kabilang side. Ito nga po. Ano yun? Ano yun? Nakita nyo? Payong yun, payong. Ayan ha. At narinig din natin sa kabilang. Yan. Ano yan? Ano yung may hawak na yan? Water gun? Ito nga po to. Ayan po, nakastandby po. Yan mga mahaba dala nila. Kasi binlure mo pa eh. Halata ka rin kakampi ng NBI eh. Ayun mga mamahaba. Naka-battle gear yung mga NBI. Kasi sabihin nyo, hindi NBI yan. Ano sabi ni Matibag? Pakinggan ulit natin. Sequoia? Dito lahat sa list ng directors and officers. We're having fellowship and planning namin. So wala ka sa Senado? Wala kami yung stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng So, wala ho. Stand down. Wala ho kami doon. Nandito po kami. Sino to mga to? Mga demonyo. O mga ghost NBI. May ghost flood control na nga. May ghost NBI pa. Yan. Kita nyo dito, huling-huli na sinungaling si Matibag. Senator Cayetano, ano na? Patawag mo na ito. Ipakita mo itong video na to. Pakita nyo itong video na to. Suplakin nyo in public. Etong Matibag na to na nagpapakalat ng kasinungalingan. Sabi niya kahapon, walang NBI dyan. Ayan o. In-interview siya. Ano to mga kakasama ng mga taga-News 5? Mga terorista? yun eh. Pero you are on stand down. Wait, So yan mga kababayan, huling-huli sa sariling bibig po itong si NBI Director Matibag na nagsisinungaling. Ayan. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karibin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.